Isang bagong pagsusuri mula sa crypto researcher na si Smoke ang nagkumpara sa dalawang higante dito sa mundo ng blockchain. At yan po ay si XRP at saka si Solana. Ang kanyang analysis ay tumutok po sa kung paano gumagalaw ang presyo sa iba't ibang ecosystem. Ang resulta, ipinakita po ng pag-aaral na ang ilang tokens ay umaakyat dahil po sa artificial o pansamantalang demand, habang sa XRP naman ay tumataas dahil po sa tunay na utility at saka adoption. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang gustong ipakita ni Smoke sa kanyang analysis? Sabi po rito ay a new post by crypto researcher Smoke examine ways price movement can occur across blockchain ecosystem. His analysis compared Solana's market reaction earlier this year with the structural design of XRP's demand model. Yan, sa pagsusuri po ni Smoke, tiningnan niya kung paano po gumagalaw ang presyo sa pagitan ng iba't ibang blockchain ecosystems. Kinumpara po niya ang market reaction ni Solana noong unang bahagi ng taon sa disenyo ng demand model na XRP. Dito niya ipinakita na magkaiba po ang pinanggagalingan ng presyo ng dalawang token. Ang isa ay gawa po ng hype at engineer demand, habang ang isa naman ay nakabatay po sa tunay na paggamit at pangmatagalang halaga. Ang market impact po dito ay kapag ang market ay nagsimulang mag-focus sa tunay na utility kaysa sa hype, mas lalakas po ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP at maaari po itong magtulak sa susunod na malaking rally. Ano naman po ang nangyari sa presyo ni Solana noong January 2025? Sabi po rito, in January 2025, Solana or Sol recorded a temporary rise of approximately 63% following the launch of Trump-themed tokens on the Solana network. These tokens could only be purchased using Sol, creating immediate demand and a brief upward push in the token's market price. Yan, ito po yung aktual na post ni Smoke at meron po siyang dalawang documents dito na ipinakita. At yan, ito po yung unang documents. Nitong January 2025 ay bigla pong sumipa ang presyo ni Solana ng halos 63% matapos pong i-launch ang mga Trump-themed tokens sa kanyang network. Ang mga tokens na ito ay mabibili lamang gamit po ang Solana, kaya natural po na tumaas ang demand. Dahil dito ay lumandag po pataas ang presyo ni Solana pero pansamantala lamang. Ang market impact po dito ay ang ganitong klase ng pagtaas ay karaniwang nagdudulot po ng FOMO pero mabilis ding humihina kapag nawawala ang hype. Kaya delikado para sa mga traders na hahabol sa ganitong mga pump. Ngayon ay totoo bang artificial demand lang ang pagtaas ni Solana? Yan, ang sabi po rito ay the increase, however, did not reflect broader adoption or new utility within the Solana ecosystem. Once the initial trading activity slowed, the demand that drove the spike diminished, illustrating how easily price movements can be influenced by temporary mechanisms rather than sustained network growth. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon daw po sa pag-aaral, ang pagtaas ni Solana ay hindi po dahil sa bagong adoption or utility. Nang humina po ang trading activity, bumaba rin agad ang demand. Ipinakita po nito na madali lang manipulahin ang presyo kapag ang galaw ay base lang sa pansamantalang mechanism tulad ng bagong tokens or hype-driven events. Sa market impact, kapag puro artificial demand ang nagpapagalaw po ng presyo, mabilis itong bumabalik sa normal. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po stable ang mga ganitong rally at marami pong traders ang nauuwi sa loss or pagkatalo. Ano naman ang ibig sabihin ng engineered activity ayon kay Smoke? Sabi rito, Smoke noted that this kind of market reaction represent engineered activity, demand manufactured by token dependencies rather than being generated by real-world use or technological necessity.
Paliwanag po natin yan. Tinukoy po ni Smoke ang ganitong galaw bilang engineered activity. Ibig sabihin, ito po ay demand na sadyang ginawa sa pamamagitan ng mga token dependencies at hindi bunga ng tunay na paggamit o pangangailangan sa technology. Sa madaling salita, ang pagtaas po ng presyo ay resulta lamang ng taktika at hindi ng tunay na utility ng network. Sa market impact, ang mga tokens na umaasa po sa ganitong setup ay madaling bumagsak kapag nawalan ng interest ang mga traders. Kaya mataas po ang volatility at mababa ang long-term value. Ano naman po ang modelo ng demand ni XRP? Sabi po rito, XRP operates under a fixed supply of 100 billion units and no additional tokens can ever be created. This structure eliminates the possibility of supply expansion and aligns the token's value with its utility within the Ripple protocol. Yan, si XRP daw ay may fixed supply na 100 billion units na content. Meron po tayong content tungkol dyan. At hindi na po siya pwedeng madagdagan pa. Dahil dito, nakatali po ang kanyang halaga sa mismong paggamit sa Ripple protocol. Ang ganito pong disenyo ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa presyo dahil hindi ito nakadepende sa artificial na demand kundi sa tunay na paggamit ng network. Sa market impact, dahil hindi po nadaragdagan ang supply ng XRP, anumang pagtaas ng demand ay direkta pong magtutulak ng presyo pataas. Ito ang dahilan kung bakit stable at saka predictable ang kanyang value movement kumpara sa ibang mga tokens. Ngayon ay paano naman po nakaaapekto ang business model ni Ripple sa presyo ni XRP? Sabi rito, Ripple's own documentation states that the company's business model depends on long-term organic demand growth, which is expected to occur as the protocol becomes more widely adopted. Yan, meron po yung isang documents dito na ibinahagi ni Smoke. Ayon po sa opisyal na dokumento ng Ripple, ang business model po nila ay nakatuon po sa matagalang paglago ng natural or organic demand. Ang layunin po ay hindi pansamantalang hype, kundi tuloy-tuloy na adoption ng mga institution at mga bangko sa kanilang technology. Habang dumarami po ang gumagamit ng RippleNet, mas lumalakas din ang pangangailangan kay XRP. Pagdating po sa market impact, ito po ay nagbubunsod ng stable growth sa presyo ng XRP dahil nakabatay po ito sa aktual na paggamit sa global financial system at hindi lamang po sa speculation. Ngayon ay saan naman po nanggagaling ang tunay na demand kay XRP? Sabi po rito ay demand for XRP arises from two primary functions. It secures the network through transaction fees that prevent spam or denial of service attacks, and it serves as a bridge asset for cross-border payments. Ano nga bang ibig sabihin yan? Meron daw pong dalawang pangunahing dahilan kung bakit may tunay na demand kay XRP. Ang una, ginagamit siya sa transaction fees para mapanatiling secure ang network laban sa spam at DDoS attack. Pangalawa, siya ang nagsisilbing bridge asset sa cross-border payments, kaya bawat international transaction ay gumagamit ng XRP. Sa market impact, ang patuloy po na pagtaas ng global remittance activities ay direktang nagtutulak ng demand kay XRP, kaya stable at lumalawak ang kanyang adoption. Paano naman po nag-uugnay ang utility-driven demand sa presyo ni XRP? Sabi rito, each transaction consumes a small amount of XRP, ensuring consistent use of the asset as network activity expands. This utility-driven demand ties the asset's value directly to the growth of the system. Yan, ang bawat transaction daw, may maliit na halaga ng XRP na nasusunog o nagagamit na siyang nagre-resulta sa tuloy-tuloy na paggamit ng token habang lumalawak ang network. Ibig pong sabihin, habang dumarami ang gumagamit ng Ripple system, mas tumataas din po ang pangangailangan kay XRP.
ang presyo po niya ay literal na nakalink sa paglago ng system. Sa market impact, ang ganito pong mekanismo ay nagbibigay ng long-term sustainability dahil ang presyo ay nakabatay po sa aktual na paggamit, hindi po sa hype ng market. Ano naman po ang basihan ng tunay na matibay na halaga? Sabi po rito ay Smoke's analysis emphasized that XRP's design supports sustained value through adoption rather than through speculative or event-driven activity. As institutions and payment providers continue to implement Ripple's technology, the resulting increase in transaction volume directly increases the need for XRP. Ayan, sa pagsusuri po ni Smoke, malinaw na si XRP ay dinisenyo para magkaroon po ng matatag na halaga sa pamamagitan ng adoption at hindi po sa speculation. Habang patuloy po ang paggamit ng mga institution sa Ripple technology, tumataas po ang dami ng transaction na nangangailangan ng XRP. Kaya habang lumalaki po ang ecosystem, tumitibay rin ang presyo sa likod nito. Sa market impact, ang ganito pong uri ng organic growth ay nakakaakit ng mga long-term investors. At ito po ay nagbibigay ng stability sa presyo kahit bumababa ang market sentiment. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang kaibahan ng Solana at XRP sa pananaw ng value? Sabi po rito tungkol dyan ay while Solana's brief price surge was engineered through tokens mechanics, XRP's framework ensures that its demand is linked to operational necessity. This defines the difference between short-term speculation and lasting economic value. Yan, ang pagtaas daw po ni Solana ay bunga lamang ng engineered token mechanics. Samantalang ang kay XRP ay nakabatay po sa operational necessity. Ibig sabihin, ang halaga po ni Solana ay pansamantala at madaling mawala kapag naubos po ang hype. Pero sa XRP ay patuloy na lalago habang lumalawak ang paggamit ng Ripple sa totoong mundo. Sa market impact, sa long-term view, ay mas malaki po ang potential na XRP dahil sa kanyang real-world utility. Habang si Solana naman ay posible pong manatili sa short-term speculative cycles. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titingnan po natin ang kabuuang larawan, malinaw po na magkaibang landas ang tinatahak ni XRP at ni Solana. Si Solana ay mabilis umakyat pero madaling bumaba dahil sa engineered demand. Samantalang si XRP po ay dahan-dahan pero matatag ang pag-angat dahil po sa tunay na utility. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na ang tunay na halaga sa crypto ay nasa paggamit at hindi po sa hype. Si XRP po ay patuloy na nagpapatunay na ang utility-driven model ay mas matibay kaysa sa mga pansamantalang mekanismo. Sa ganitong direksyon, maaaring si XRP po ang maging haligi ng susunod na yugto ng blockchain adoption. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.